Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Sa araw nito, ang share ko po sa inyo ay sa Zacarias chapter 11. Ang aklat ng Zacarias ay nahahati sa dalawang bahagi ng kabanata simula chapter 1 hanggang chapter 8 ay naglalaman ng mga pangitain at mensahe sa paghihikayat para sa muling pagtatayo ng templo. Sa kabanata chapter na naman po hanggang 14 na nahigit nakatuon sa tema ng huling panahon ng pagdating ng Mesayas at tumatalakay ito sa mga tema na pamumuno at paghatol at propesiya. Bali po ito ay pinamagatang kong panahon na. Bali po may 3 points po ako ibabahagi sa inyo. Ang una po points ay ang kaparusahan. Makikita po natin ito sa chapter 1 hanggang chapter 3. Kayong mga taga-Lebanon, buksan ninyo ang mga pintuan ng inyong lungsod at nang makapasok ang apoy na susunog sa inyo sa inyong mga puno ng sidro, kung paano masisira ang inyong maganda at mayayabong na puno ng sidro, gayon din masisira ang inyong puno ng sipres at mga puno ng esena ng basahan. Umiiyak ang mga pastor dahil masisira ang kanilang berdeng pastulan, dahil pati ang mga leon ay umatungal dahil masisira ang kagubatan ng Jordan ng kanilang tinitirhan. Ito ay isang propesiya sa Lebanon at Basan. Ang mga ito ay kilala sa kanilang malakas sa pamumuno ng sedro at malakas na mga pastol. Ito ay sumasagisag sa kanilang taglay na malakas sa pamumuno. Sa talatang ito ay naglalarawan ng isang propesiya ng pagbaksak ng Lebanon at mga kagubatan ng Basan. At ito ay mayayabong na pastulan ng Jordan na sumasagisag sa pagbaksak ng mga bansa. At ito ay mga pinuno na nawalay sa ating Diyos. Ito ay isang matinding paalala po sa atin ng Diyos, sa mga namumuno ng mga malalang kahinatnan po ng maling gabay o patnubay ng mga namumuno na walang pagsunod sa Diyos, dahil ang kahinatnan po nila ay kapahamakan, kaparusahan sa ating Diyos, na maging matindi po tayo na malaman po natin kung ano yung tamang mali gawin upang hindi po tayo maligo ng landas. Bilang tagasunod po ni Kristo, tinawag po tayo na maging mabuting leader ng ating pamilya, komunidad at ng ating simbahan. Dapat tayong maging responsable, mapag-alaga at makadiyos sa ating mga pinamumunuan, at maging magbantay po tayo kung ano po yung sa atin ng Diyos, gampanan po natin upang hindi po tayo paluin, upang hindi po tayo parusahan ng ating Panginoong Kristo. Ang pangalawa naman po, ang dalawang tungkod, ang kabutihan na loob at pagkakaisa. Makita po natin ito sa chapter 10. Pagkatapos kinuha ko ang tungkod na tinawag ko kabutihan ng loob at binali ko upang ipahiwatig na ipawalang bisa ng Panginoon ang kanyang kasunduan sa mga tao. Sinabi ko sa kanila, kung gusto ninyong ibigay ang aking sahod, salamat. Kung ayaw ninyo, sa inyo na lang. At binigyan nila ako ng 30 pirasong pilak bilang sahod. Pagkatapos binali ko ang pangalawang tungkod na tinatawag na pagkakaisa upang ipahiwatig ng naputol na ang magandang pagkasamahan ng Juda at Israel. Isinagawa ito ng Zacarias sa kanyang tungkulan bilang pastol ng dalawang tungkod na pinaglaanan ng kabutihan ng loob at pagkakaisa, sumasagisag sa biyaya at pagkakaisa ng Diyos sa mga tao. Ito ay sumasimbolo ng pabor sa Diyos at ang kanyang biyaya sa mga tao. Ang pagbalit ito ay nagpapakita ng pag-aalis ng biyayang ito dahil sa kanilang pagtanggi at hindi pagsunod sa Diyos. Ang 30 perasong pilak ay sumisimbolo ng mababang halaga na binigay para sa isang alipin sa panahon ng lumang tipan. Sa konteksto ng Zacarias, ito ay nagpapakita ng mababang pagtingin ng pagtataksil sa mabuting pastol. Sa bagong tipan, ito po ay tinuturing na propesiya sa pagtataksil ng Juda kay Jesus. Sa verse 14 naman po, pagkatapos binali ng aking pangawalawang tungkod ang kanilang pagkakaisa upang sirain ang pagkakaisa at pangitain ng Juda at Israel. Ang kahulugan ng pangalawang tungkod ay tinatawag na pagkakaisa. Ito ay sumisimbolo ng pagkakaisa ng mga tao. Ito ay nagpapakita ng pagwasak sa kanilang pagkakaisa dahil sa kanilang pagsuway at paghiwalay mula sa Diyos. Ang pagbali ng tungkod ay tinatawag na pagkakaisa, nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaisa sa ilalim ng Diyos. Dapat nating itaguyod ang pagkakaisa at kapayapaan sa ating komunidad at simbahan. Mahalaga po na
ang pagtutulungan, ang pag-uunawaan, pagmamahalan, manatili po ang ating pagkakaisa sa bawat isa po sa atin. Dito po nalulugod ng ating Diyos kung tayo po nagkakaisa at nananatili ang pagmamahalan po at pag-uunawaan po natin. Ang Zacarias chapter 10 hanggang 11 ay naglalaman dito ng aksyon ng propesya ni Zacarias upang ipakita ang hatol ng Diyos sa Israel dahil sa kanilang pagtanggi sa kanyang mga plano. Ito ay ipaalala sa kahalagahan ng pagtanggap at pagsunod at patnubay sa atin ng Diyos upang manatili sa kanyang biyaya at pagkakaisa. Ito po ay paalala sa atin na dapat natin pahalagahan, tanggapin natin ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Huwag po natin baliwalain at itakwil, bagkos tanggapin po natin dahil ang dahil ng Diyos po nandiyan po lagi na patuloy po tayong pinapatnubayan at patuloy niya po tayong ginagawa. Ganyan niya po tayo kamahal, mga kapatid. Ang pangatlo naman po, ang walang kabuluhan na pastol. Makikita po natin ito sa chapter 17 verse 17. Kawawa ang mga pastol na walang kabuluhan na nagpapabaya sa kawan. Isang tambak na tatama sa kanyang kamay, sa kanyang mata. Ang kamay niya ay mawawala ng lakas at mabubulag ang kanyang mata. Inutos ng Diyos kay Zacarias na kunin ang kagamitan ng mga hangal na pastol na walang kwentang pastol na ito po ay hindi nangangalaga, hindi sumusunod sa Diyos at habang walang pakialam sa kanyang nasasakupan, sila po ay masamang namumuno at naliligaw ng landas sa mga tao, nagdudulot ng kapahamakan. Dapat po maging magbantay po tayo. Ang hangal na pastol po ay nagpapakita ng panganib. Kaya nga dapat po tayo maging maingat sa ating pagpili, sa ating mga leader, sa ating mga sinusunod. At iyakin natin sila ba may takot sa Diyos o maka-Diyos, may prinsipyo ba na at layunin bilang tagasunod ng Diyos. Dapat maging alerto po tayo at mapanuri po tayo, mapagbantay po tayo. Kung alam po natin na mali po ang tinuturo, huwag po natin sundin dahil ang Diyos po ay hindi po nalulugod sa mga taong, sa mga leader na mali po yung tinuturo. Kaya dapat sa buhay po natin, maging magbantay po tayo. At tanging ang Diyos lang po ang sundin po natin, ang salita niya lang po natin. Dahil ang Diyos po ay lagi nangungusap sa atin. Kung alam po natin na ang tinuturo po sa atin, ay para sa kabutin po natin, sundin po natin. Kaya ang aking application po, ang una po, palagahan at mayamang biyaya ng Diyos. Tinawag tayo maging tapat sa ating Diyos, maging matalino tayo at sundin ng karunungan ng mula sa Diyos. Maging mabuting halimbawa po tayo. Panatilihin natin pagkakaisa at paglingkuran natin ang Diyos ng buong puso. Dahil ang Diyos po ay laging nariyan at ang Diyos po ay mapagmahal sa bawat isa sa atin. Kaya nga para hindi po tayo makaparusahan, sundin po natin ang kautusan ng ating Panginoon Kristo. Dahil ang Panginoon Kristo po ay laging nariyan, laging gumagawa po sa bawat isa sa atin. Maraming salamat po. God bless you all po.